Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel, and for today's video, mga kaboses, ito, mga napag-usapan ito, development na naman po mga kaboses dito po sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito pong si Senator Tolentino, mga kaboses, meron po siyang argumento regarding po mga kaboses sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil raw po, ayon po sa kanya, ito raw po ay functionally dismissed, mga kaboses. Wala na po talaga, wala na po talaga raw impeachment, mga kabos. At mantakin nyo, ito pong si Senator Tolentino, mga kaboses, ay hindi po ito kalyado ng mga Duterte. Di ba ho? Nung nakaraang eleksyon ay andun po ito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas na slate, mga kabos. Ngunit hindi raw po hindi po nanalo, mga kabos, ito si Tolentino, mga kabos. At ngayon po ay sa 19th Congress, nandyan pa naman po sila, meron pong argumento na nangyayari, mga kabos, regarding po sa usapin po, kung ipagpapatuloy pa ba ito pong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po muna natin itong ulat, mga kabos, and after po niyan ay magbibigay po tayo ng reaksyon, mga kabos, regarding po dito. Kasi mukhang halos na ng mga senador nagsabi na talaga, mga kaboses, na hindi na talaga matutuloy ang impeachment trial. Narito po, mga kaboses. Exclusive sa Kongreso ang jurisdiksyon sa impeachment complaint na kanilang natanggap. Ito ang binigyan diin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pagbabalik sesyon ng Senado kahapon. Kasabay ito ng anunsyo ng mambabatas na higit 100 araw na ang lumipas mula nang matanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ani Tolentino, ang paglilitis na dapat ay agad na sinimulan alinsunod sa mandato ng konstitusyon ay sisimulan pa lamang sa June 11 na halos kasabay na ng pagtatapos ng 19th Congress. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas. Hindi sumang-ayon dito si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at iginiit na maaaring ituloy ang impeachment sa 20th Congress. Aniya, katulad lang ito ng mga kaso sa ordinaryong korte na nagpapatuloy kahit magpalit ang mga miyembro. There is no provision in the 1987 Constitution or in the Senate Rules of Procedure on impeachment trials that expressly prohibits this. On the contrary, the Senate Rules on Impeachment support the position that the impeachment trial shall continue until final judgment, even if it is necessary to continue into the next Congress. Umabot pa sa debate ang dalawang senador sa plenaryo. Meron po ba nakalagay sa konstitusyon, sa saligang batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carry over? Wala pong nakasulat doon that it shall carry over, pero binanggit ko sa aking manifestation, wala talaga rin nakasulat doon that it cannot cross over. Sinang-ayunan rin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang papapatuloy ng impeachment sa susunod na Kongreso. Malinaw anya na ang impeachment ay hindi legislative function ng Senado, kaya hindi dapat ito maapektuhan ng papapalit ng Kongreso. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative function. Asher Kadapan Jr., UNTV News. Ayun, mga boses. Yung mga tumutuligsa talaga, si Coco Pimentel, tsaka ito lalo na ito si Risa Ontiveros, hindi talaga nila matanggap na talaga yung impeachment trial ay wala na talaga, mga kaboses, marami na po nag-interpret, na talagang hindi na pwedeng itawid yan sa 20th Congress, mga kaboses. At kung matatawid man yan, pagpalagay natin na itawid nila, mga kaboses,
Sa tingin nyo mananalo pa rin yung mapapatalsik pa rin si VP Sara Duterte? Hindi natin alam, no, mga kaboses. But sa atin pong nakikita ngayon, mukhang si Senate President Jesus Escudero nga parang atrasado na, mga kaboses, di ba? Ngayon pa lang, no, mga kaboses, ngayon pa lang, mukhang atrasado na talaga siya na ipagpatuloy itong impeachment trial. At marami pong mga senador ang nakapagsabi na malabo talaga na mangyari. At kung yun nga, yung sinabi ni Jesus Escudero, mga kaboses, di ba? Sinabi po niya na by June 11, no, sa pagpapatuloy na basahin yung articles of impeachment, mga kabos, ay doon pa sila magko-convene kung talaga, no, na magiging court, mga kabos, trial court yung Senado, no, magiging impeachment court ang Senado, mga kabos. Doon pa lang nila pagbobotohan kung talagang ipagpapatuloy pa ba, no, yun pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga nakita natin ngayon na talagang wala ng direksyon itong Senado, mga kaboses. Di na nila alam kung ano ang kanilang gagawin, mga kaboses, no? Siguro na sense na rin nila, mga kaboses, na ito'y walang patutunguhan dahil no, unang-una lumitaw ang impeachment trial dahil po sa politika, mga kaboses. Hindi po dahil sa mga issues na binabato kay VP Sara, but dahil po sa politika. Ito po si Senator Risa, no, talagang gusto niyang mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Kasi lumitaw yung mga marami pong nagsasabi, mga kaboses, dyan po sa social media, na talagang ito si Risa Hontiveros ang pambato, no, for 2028, sa 2028 election, mga kaboses, for President, kanila pong grupo, mga kaboses. So, pilit niyang tutumbahin talaga, no, mga kaboses, tutumbahin si VP Sara Duterte kasi para wala na talagang malakas, no, na kalaban, mga kabos. Kaya dahil, no, kung tatakbo man si Martin Romualdez, wala namang nagmamahal kay Martin Romualdez, di ba? Ilan lang, mga kabos, yung mga taong nagmamahal sa kanya at sumusuporta, no? Tanging yung Duterte ang meron talagang napakaraming supporter, mga kaboses, sa buong mundo. Hindi lang po dito sa Pilipinas but all over the world, mga kaboses. Mga OFWs natin, mahal po si Tatay Digong, no? Mahal po ang mga Duterte dahil po sa kanilang ginawa na kabutihan sa bayan, mga kaboses, no? Ganun talaga ganun talaga ang mukha ng politika. Pilit kang iipitin, mga kaboses. Ngunit alam po natin na meron pong mga senador na titindig sa katotohanan. Ano po? Meron pong mga magsasalita. Meron pong may konsensya. Although hindi po sila kaanib o hindi po sila kasama kaalyansa ng mga Duterte, hindi po sila kasama sa Duterte Block, ba't nagsalita? Mga kabos, sinabi ni Tolentino, no, na functionally dismiss na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kaboses. So, hindi matanggap, lalo na po ng mga leftist, no, ni Franz Castro, mga kaboses, hindi po nila matanggap na ang impeachment trial ay delay, mga kaboses, kasi talagang inistudyuhan pa no, talagang pinag-aaralan, lalo na po ng Senado. Baka aksaya lang talaga yan sa oras, di ba, mga kaboses? Lalo na po, no, na sobrang nasaktan itong si Franz Castro, yung magiging prosecutor si Laila de Lima, mga kaboses, kasi sobrang excited na kasi nila, no? Lumaki kasi ang ulo nila, mga kaboses. Feeling kasi nila, no, na sa kanila na yung gobyerno at wala nang sisita sa kanila, mga kaboses. Dahil nakapag-alyansa sila sa di ba? Nakipag-alyansa sila sa mga Romualdez, mga kaboses. Sumama sila, no, sa mga Romualdez kasi gusto talaga nilang magmonopolyo diyan sa gobyerno, mga kaboses. Hindi nga nila makuha na questionin, no, mga kaboses, yung GAA 2025, yung budget insertion, mga kaboses. Walang klaro na pinagpondohan yung 2025 national budget kasi napuno lang ng budget insertion, no, mga boses. Insert sa mga hindi naman kailangan ng mga proyekto, di ba? So parang
dismayado talaga sila kasi lumaki na ang ulo nila eh. Akala nila tuloy-tuloy na, mga kaboses. Hindi nila alam, ganyan talaga ang politika sa bansa, no? Mga kaboses, pabago-bago talaga, araw-araw may pagbabago, di ba? Kaya nga tayo nagbibigay ng analysis eh. Kaya nga tayo nagbibigay ng mga forecast, mga kaboses, kasi yung takbo ng politika hindi natin tansya, mga kaboses. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod, no? So abangan natin ito sa June 11, anong mangyayari, mga kaboses, kung talagang mag-proceed itong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Sila lang naman yung masaya eh, di ba? Yung mga may gusto lang naman, mga kaboses, di ba? Pero kung pakikinggan mo ang taong bayan, mayorya ng taong bayan, mga kaboses, ay, nako, magiging masaya ang mga taong bayan kung hindi ito matutuloy. Lalo na po, no? Okay lang naman po kung matuloy yan eh, para makita talaga kung sino talaga ang totoo at kung ano talaga ang totoo. But susunod tayo kung ano yung kailangan gawin, mga kaboses, di ba? Susunod tayo sa sakto na proseso, hindi yung magmamadali tayo, mga kaboses, dahil lang sa pansariling interes, no? Titingnan muna natin, titimbangin muna natin, di ba? Kung ito ba'y nararapat at ito ba'y may dudulot na maganda sa ating bayan, mga kaboses, di ba? Ganyan yan eh. Ganyan yung punto ng mga senador, kaya nagkaganyan, no? Maraming debate, mga kaboses, kasi alam nila yan. For so many years na sila naglingkod sa Senado, alam nila na yan. Mga boss, pati kasi Tito Soto, no? Alam niya na hindi na pwede talaga, mga boss. Tapos ilang taon niya naging Senate President, di ba? Ilang Congress yan. Ang inupuan ni si Tito Soto, mga bosses. Kuya po, mga boss, ano po yung reaction po ninyo? Opinion session regarding po sa ating napag-usapan ngayong episode natin ito, mga boss. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga boss. God bless po sa inyong lahat. At ako po si Kaboses Wins, no, sa Standpoint Analysis. Please subscribe, click the notification bell, mga boss, para notified po kayo sa lahat po natin ng mga updates dito po sa mga nangyayari sa ating bayan. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.